Medusa. Ayon sa myth, si Medusa ang isa sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa. May dalawa siyang kapatid na sina Steno at Uriel na mga Gorgons. Bata pa lamang si Medusa ay talaga namang devoted na siya kay Athena na goddess of wisdom and warfare. Katunayan, kapag naglalaro sila kasama ng mga kapatid niya, ay siya yung nagpe-pretend, siya yung nag-a-act as Athena at yung dalawang kapatid niya na Gorgons ang villains. Kasama nila sa paglalaro si Euthycles na naging boy best friend ni Medusa. Habang lumalaki sila, kapansin-pansin na ang taglay na kagandahan nitong si Medusa. Kaya nga raw na humaling sa kanya si Euthycles dahil tinamaan daw siya ng pana ni Eros na god of love and desire. Sa Roman mythology, siya si Cupid. O isang araw, naglakas ng loob itong si Euthycles na umamin kay Medusa. Sasabi niya, Medusa, alam kong kaibigan lang ang turing mo sa akin, pero hindi na ako makatulog, hindi ako makakain, nagpupuyat na ako kaiisip sa'yo. Palagay ko'y mahal na kita at gusto kitang makasama habang buhay. Nabigla itong si Euthycles nang bigla siyang yakapin ni Medusa. Sabi niya, Euthycles, mahal din kita, mahal na mahal. Pero alam mong simula pa lamang nung bata ako ay gusto ko na talagang maging katulad ni Athena. Gusto ko sanang maging priestess niya. Pero para matanggap ako bilang priestess niya ay kailangan kong manatiling pure at hindi dapat ako bumibigay sa kung anumang tukso na meron dyan. Euthycles, hindi tayo pwede. Tapos bigla siyang kumanta ng, hindi tayo pwede. Charot. Sabi niya, lalong hindi kita pwedeng makasama habang buhay kasi meron akong gustong gawin sa buhay ko na labis kong ikaliligaya. Napangiti na lamang itong si Euthycles at ang sabi niya, Medusa, alam mo kung saan ka maligaya doon ako. Ang kaligayahan mo ay kaligayahan ko na rin. Nung nasa tamang edad na si Medusa, ay pumasok na siya bilang isang aspirant priestess sa temple ni Athena. So required na dapat meron silang GMRC. Dahil ang instruction sa kanila ay lahat ng gawin nila ay maaaring makasama o makabuti sa reputasyon ni Athena. So kailangan nilang mag-ingat, maging mapagmatsyag at matanglawin. Isa sa mga major requirements para maging isang ganap na priestess ay absolute purity. Kaya naman, kailangan ang mga priestess ay manatiling virgins. Katulad daw, di umano, ni Athena na virgin at pure. Ang mga pagsubok na binibigay sa mga aspirant priestess ay talaga namang mahirap. Hindi lahat nakakapasa. May mga bumibigay din sa tukso. Bagamat ka mahirap ang mga pagsubok doon sa templo, nang malaon ay naging isang ganap na priestess itong si Medusa. Siya nga ay inilarawan bilang isang perfect priestess o two perfect priestess. Kaya kapag nagsasagawa sila ng ritual sa Temple of Athena, marami sa mga devotees ang nakatingin sa kanya. So parang chismis, mabilis kumalat ang balita na merong isang priestess na sobrang ganda at sobrang kintab pa ng buhok. Kaya naman sa tuwing nagpe-perform ang mga priestess at naandun si Medusa, ay laging maraming tao. Pero, ang atensyon nila ay nakatuon kay Medusa. Sa isa sa mga daily rituals, naisip ni Athena na dalawin ang kanyang templo. Kaya naman, tuwang-tuwa siya nang makita niya ang libo-libong devotees na naandun sa kanyang temple. Pinupuri siya, sinasamba siya. Habang masaya siya na pinagmamasdan yung kanyang mga devotees, biglang may isang lalaki na sumigaw ng, Medusa! Napakaganda mo! Mas maganda ka pa kay Athena! Ganon. So nagalit si Athena. Na-realize niya, kaya pala ang mga tao ay pumapasok sa aking templo para makita itong si Medusa. Pinigil ni Athena yung tukso na magalit siya sa pagkakataong iyon dahil naisip niya, hindi na makasalanan ni Medusa kung bakit nagkakaganon ang mga tao dahil talaga namang maganda siya. Samantala, sa Mount Olympus, napansin ni Poseidon na bakit parang bilasa itong si Balisa, my goodness, balisa si Athena, hindi bilasa. Si Poseidon. Ayun na nga, nakita niya na, teka lang, bakit balisang-balisa itong si Athena at mukhang nagagalit at mukhang naiinis, bakit kaya? Remember, si Athena at saka si Poseidon ay meron na talagang alitan noon pa man. Nagkaroon sila ng pagtatalo sa kung sino ang magiging patron god ng mga tao sa isa sa mga lungsod sa region of Attica. Nanalo sa contest na iyon si Athena, kaya naman pinalitan ang pangalan ng lungsod at ginawa itong Athens na hango sa pangalan ni Athena. Kaya hindi mamatanggap ni Poseidon ang pagkatalo niya, kaya nag-isip siya ng paraan para maghiganti kay Athena. Sa Mount Olympus nga ulit, napansin ni Poseidon na nakatuon ang tingin ni Athena doon sa pinakamagandang priestess niya. Tapos may tumunog, ting, ganar. Sabi niya, mukhang pwede kong gamitin itong si Medusa para maging isang kasangkapan sa aking paghihigante. Sisirain ko ang reputasyon nitong si Athena sa pamamagitan nitong pinakamaganda niyang priestess. Pinugot
Ginugol ni Poseidon ang mga araw para manmanan, pagmasdan itong si Medusa, at sa hindi inaasang pagkakataon, pati si Poseidon ay nagkaroon ng pagkahumaling kay Medusa. Samantala si Medusa naman ay sige pa rin sa kanyang normal life. Wala naman siyang idea na minaman-manan na pala siya ni Poseidon. Hanggang sa dumating yung time na pumunta itong si Medusa sa tabi ng dagat. Habang naglalakad-lakad itong si Medusa, may narinig siya na tumatawag sa kanyang pangalan. Medusa. Medusa. Ganon. Siyempre, for the shock ang person kasi sabi niya, mag-isa lang ako dito sa tabi ng dagat. Pero bakit may tumatawag sa aking pangalan? Ang biglang lumitaw si Poseidon at nagtago pala siya sa mga waves. Nagpa-cute siya ngayon kay Medusa. Pero sabi ni Medusa, meron akong pangako kay Goddess Athena na mananatili akong pure and virgin. So iniwasan niya ngayon si Poseidon. Hindi niya pinansin. At dahil hindi na naman afford ni Poseidon ang isa na namang rejection, sinundan niya ito at hinablot sa braso. Dahil sa sobrang gulat ni Medusa, ay nagawa niyang masuntok sa mukha si Poseidon. Tumakbo si Medusa sa loob ng temple at doon siya lumuhod sa estatwa ni Athena at nagmakaawa umiiyak na, Athena, please, tulungan mo ako, protektahan mo ako. At dahil nga si Poseidon ay hayok na sa laman at galit na galit siya dahil naborjak siya sa mukha, sinundan niya sa loob ng temple si Medusa. Nang malapit na itong si Poseidon kay Medusa ay bigla namang humarang si Ithacles. Pero dahil galit na galit nga si Poseidon ay nagawa niya itong suntokin dahilan ng pagkahimatay ni Ithacles. Tagpuan ni Poseidon si Medusa na nakaluhod pa rin doon sa estatwa ni Athena at doon na niya na isagawa ang kanyang maitim na balak. Nagawa niyang angkin ng sapilitan itong si Medusa sa harap pa mismo ng estatwa ni Athena. So itong si Poseidon, masayang-masayang nilisan ang temple ni Athena. Sabi niya, na isa katuparan ko na rin ang aking maitim na balak. At higit pa doon ang aking nagawa. Dahil bukod sa inangkin ko ang purest priestess ni Athena, nagawa ko pang lapastanganin ang templo niya. Ganon. Nang malaman ni Athena ang tungkol dito ay dali-dali siyang bumalik sa templo. Nakita niya, natagpuan niya si Medusa na nakahandusay doon at umiiyak. Imbes na tulungan siya, sabi ni Athena, malandi ka kasi. Kung hindi ka siguro mayabang na ipakita sa akin na mas nahuhumaling ang mga lalaki sa'yo, ang mga tao sa'yo, di sana hindi nangyari sa'yo yan. Dahil sa'yo maraming tumiwalag na devotees sa path of virtue and purity. Epal ka kasi. Kung hindi dahil dyan sa kalandian mo, di sana malinis at marangal pa rin itong aking templo. Dahil sa sobrang galit, dito na napagpasya ni Athena na parusahan si Medusa. Iniwan niya si Medusa na awang-awa sa sarili kasi hindi naman niya gusto talaga ang nangyari. Ngayon, iniisip ni Medusa hindi na siya pure. Hindi na siya karapat-dapat na maging priestess. Feeling niya, kasalanan niya kung bakit nilapastangan o nalapastangan ang temple ni Athena. Pagkagat ng dilim, siya namang pagbangon itong si Ithacles mula sa pagkakahimatay. Sinanap niya kaagad si Medusa. Nang marinig ni Medusa ang mga yabag, nagbabala kaagad siya, nagsabing, huwag mo akong lalapitan dahil ayokong makita mo ako sa ganitong anyo. Pero dahil nga si Ithacles, mahal na mahal niya si Medusa, nilapitan niya pa rin ng dahan-dahan. Nawakan niya sa braso. At dahil sa halong takot at gulat ni Medusa, bigla siyang napatayo at napatitig kay Ithacles. Walang kaabog-abog ay naging stone-made statue si Ithacles. Nagulat itong si Medusa dahil na-realize niya yung curse na binigay sa kanya ni Athena. Niyakap na lamang niya si Ithacles, sabay nagtatatakbo palabas ng temple. Lahat ng mga taong nakakakita sa kanya nagsisisigaw. May snaky-haired creature na, tumatakbo, ganon. Yung ibang mga tao na nakaka-eye-to-eye contact itong si Medusa ay nagiging bato kaagad. Mabilis na ulit kumalat yung chismis na merong snake-haired creature na gumagambala, pumapatay at ginagawang bato ang mga tao. Kaya naman agad na nagkasa ng operation hunting itong mga warriors. Pero ilang araw, ilang taon na ang nakalilipas ay walang nakakabalik sa kanila. Hanggang malaman ng mga taga-Athens na lahat ng pinapadala nilang warriors ay nagiging bato. Natakot yung mga taga-Athens na iniisip nila sa isang titig lang ng babaeng ito ay mamamatay ka na, magiging bato ka na. Ang hindi nila alam, wala naman talagang intensyon si Medusa na saktan sila. Kumbaga, pinoprotektahan lang niya ang kanyang sarili mula sa mga taong gustong pumatay sa kanya. Sa takot na baka mas marami pa siyang mapatay na tao sa Athens, ay nilisan na lamang niya ito at nanirahan siya sa isang distant city na abandonado na many years ago pa. Doon siya nakakita ng isang ancient temple na ginawa niyang hiding spot. Kung malaman na naman ng mga warriors na dito siya nagtatago, marami ulit sa kanila ang sumubok na i-capture siya for the sake of glory. Pero same thing, wala pa rin nakakabalik sa kanila. Lahat sila nagiging bato. Sa kanyang pag-iisa at sa lahat ng mga ginagawa ng mga taong gustong pumatay sa kanya, unti-unting nawala ang humanity ni Medusa. Kaya nga ang kanyang reputasyon bilang isang masamang halimaw ay naging legendary. Dahil nga ayaw naman talaga ni Medusa na pumatay ng tao, nagsusurvive siya sa pamamagitan ng paghahunt ng mga hayop. At sa kahunt niya ng mga makakain, napadpad siya sa isang lugar kung saan niya nakita ang ancient bust
ni Goddess Athena. Na-realize ni Medusa na siguro dito dating nakatira si Athena. At dahil nga mahal na mahal niya si Athena, ay bumalik siya sa dati. Nagsimula siyang alagaan ang temple at muli niyang sinamba si Goddess Athena. Bagamat miserabling namumuhay si Medusa sa kanyang lungga, hindi pa rin niya nakakalimutang maging isang noble woman. Samantala, habang si Athena ay nasa kanyang heavenly residence, hindi niya maiwasang tumingin at tingnan ang ginagawa ni Medusa. So sabi niya, hindi ko to pwedeng ipagwalang bahala kasi ginagawa niya yung mga dapat niyang gawin kahit walang nakakakita. Kaya sabi niya, Medusa, pasensya ka na kung ganyang curse ang binigay ko sa'yo. Irreversible pa naman. Ibig sabihin, hindi na niya pwedeng bawiin yung sumpa na binigay niya kay Medusa. Nang nagsasagawa si Medusa ng isa sa kanyang mga rituals, nakarinig siya ng yabag doon sa kanyang lungga. Nabuhay na naman sa diwa niya ang pagiging beast kasi alam niya meron na namang nagtatangkang pumatay sa kanya. Noong makita niya kung sino ang nakapasok doon sa kanyang lungga, dahan-dahan siyang pumunta para sana'y dahan-dahan ding atakihin siya. Pero nagulat siya nang makita niya yung warrior na hawak-hawak yung shield o yung kalasag ni Athena na ipinamana sa kanya ni Zeus. Sa sobrang linis at kintab ng shield na yon, aakalain na ito'y isang salamin. Kaya naman sa pamamagitan ng reflection nito, ay nakita ng mandirigma na nasa likod niya si Medusa. Kaya naman agad siyang tumalikod at pinintol ang ulo ni Medusa. Namatay si Medusa at ang mandirigmang kinilala ay si Perseus. Matapos ni Perseus ang kanyang mission ay bumalik siya kay Athena, binalik yung shield at binigay ang ulo ni Medusa. Ang hindi nila alam, dala-dala pala ni Medusa ang binhi o ang bunga ng pag-angkin sa kanya ni Poseidon. Mula sa kanyang leeg ay lumitaw ang dalawang nilalang na sina Chrysaor at si Pegasus, ang kabayong may pakpak. Si Pegasus di umano ay ang purest of all the creatures. Kasi taglay nito ang original purity ng ina niyang si Medusa. Marami pa rin ang naniniwala na ang pagtulong ni Athena kay Perseus ay isa pa ring pamamaraan niya para makapaghiganti kay Medusa. Ang hindi nila alam, isa ito sa mga paraan ni Athena para palayain si Medusa mula sa nakakatakot na pamumuhay na meron siya. Dahil nga nakonsensya si Athena na kinurse niya si Medusa sa ganung pamamaraan. At the end of the story, pinarangalan pa rin ni Athena itong si Medusa sa pamamagitan ng paglalagay ng pugot na ulo ni Medusa doon sa shield niya. So, ang image ng loyal priestess ni Athena ay nakaukit doon sa kalasag ng goddess na mahal niya.